Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media matapos nga ang paglaklak ng alak at ng pulburon ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte ay talagang nagkaroon nga sila ng kanilang mga kabalbala at talagang isiniwalat nga ito sa publiko dahil sobra na ang ginagawa ng mag-asawang ito sa loob mismo ng palasyo na hindi na nga nila renespeto, hindi pa nila pinepekalaman ang mga opinyon ng taong bayan na naging katagangan ni Kuting ng Norte na hindi siya makikialam sa problema ng kahit saan ahensya, kahit anong gobyerno dahil meron daw nakatalaga para mag-ayos doon. Dito nga natin makikita matapos ngang sinabi ni Kuting ng Norte na ito ay maraming nadismaya ng mga ating kababayang Pinoy dahil bakit ka pa tumakbo at bakit ka pa nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil hindi rin pala aayusin ang problema ng bansa ngunit dadagdagan mo pala ito. Ang naging tingin ng maraming netizen ay paghihiganti na lamang ang ginagawa ni Kuting ng Norte na ito dahil sa nangyari sa kanilang pamilya noon na napaalis sa bansang Pilipinas. Dagdag pa ng maraming netizen na patalsikin ulit muli at palayasin si Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas dahil hindi niya naman ginagampanan ang kanyang tungkulin at kawawa lamang ang taong bayan at ipalit na si VP Inday Sara. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kababayan, kahapon nga ay nagkaroon ng selebrasyon ng mga taksil sa bayan. Okay, nagkaroon ng paglaklak ng jalak or nagkaroon ng Van Dinor. Okay, supposedly magto-toast-toast sana yung mga yun, di ba? Pero nag-toast naman sila. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-aano ni Smugs, pang-aagaw ng jalak, panghaharbat, pagnanakaw ng alak ng may alak, mamaya pag-uusapan natin yung yung ano niya, yung pangpusali na pag-uugali. Okay? So mga kababayan, mga palangga ng bayan, yung selebrasyon na yon, I think ano yun basta ano yun, inimbita yung mga iba't ibang mga leaders, di ba? Iba't ibang mga diplomats na nasa Pilipinas para sana mag-wine toasting. Okay? Magto-toast, mag-cheers. Siyempre, yung mga bilateral ek-ek, yung relasyon ng between Philippines and other countries. So, yun dapat ang mga dramatization na yon. Pero, pakinggan muna natin kasi yung iba baka hindi nyo pa napanood. Alright? So, nagba-viral na ito. Ito muna. Pansinin nyo sa. Pupunta siya dyan. Tatayo. Nakita niyang may alak si Cheese. Hinila niya. Biglang ininom. Parang akala mo, manginginom lang sa kanto. Tas may nag-abot sa kanya ng para sa kanya. Alright? Si Kuting, pakamot-kamot. Nakikita yung kabartikan ng kanyang asawang sangkot sa lahat ng kasamaan. Ayan, pakamot-kamot. Kasi nakikita niya yung pagiging bartik ng kanyang asawa. Okay, stop na tayo doon. Kung matino ang pag-iisip ni Lisa Tanas, unang-una, hindi niya kukunin ang alak ng may alak. Alright? Nabagsa mo na lang hinarbat. Kasi sanay nga siya sa harbatan. Sanay nga siya sa pagnanakaw. Sanay siya sa pangangamkam. Hindi lang sa loto, hindi lang sa smuggling, sa droga, sa lahat. Kundi kitang-kita ninyo sa alak. Balikan muna natin yung mga expose ko sa inyo last year. Okay? Ngayon, palangga, mga expose ko last year sa inyo. Ang una-una kong in-expose sa inyo mga kababayan, na nalaglag itong babaeng sangkot sa lahat ng kasamaan
sa hagdan sa Baguio. Yung iba, ayaw niya maniwala. Akala nyo chika-chika lang. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, lasengga, senglot, drunkard, lahat na ng pwede nyong maibato dito sa babaeng ito. So nalaglag siya sa hagdan kasi sa sobra niyang kalasingan. Okay? Wala naman sana tayong problema kahit magpakalunod siya sa alak, kahit na hindi na siya magising kinabukasan. Well, I hope. Okay? Kaso lang, mga kababayan, First Lady siya. Actually, siya ang presidente, acting president, na merong 100-something million Filipinos na nakatingin at ginagastos nila yung pera ng bayan sa kanilang paglalaklak ng alak. So, natatandaan nyo, unang expose natin, nalaglag siya sa hagdan. Okay? So, nagsabi sa atin yan, mga puting ahas, maaaring nagsabi sa atin, ay PSG. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo na ayon sa ating source, merong PSG na nagpatiwakal dahil pinagsigaw-sigawan ng babaeng Bartek. Sa sobrang kalasingan, na paglabas niya, ay nakita niya itong PSG na nakapikit, pero mas marami pang mga kadahilanan. Pinagmumura niya, pinagsisigawan niya, kung ano-anong kababuyan ang pinagsasabi ni Lisa. Ganun po kasi kapag ang tao ay wala sa katinuan. Naalala ninyo na hindi siya nagpakita for how many days yun? Ang sabi may flu. Kaya nga meron tayong vlog at ang nagpa-chika niya, nagpa-trending niyan, si Mami Pebbles Salakera na nagbe-birthday pa rin hanggang ngayon. Happy birthday, Mother! Kahapon actually yung birthday niya. Na nagkaroon siya daw siya ng flu. Pero yung totoo, may flu call. Okay? So yun yung mga issue natin in the past na pinapaliwanag ko sa inyo na yung mga information coming from our puting ahas na-validate dahil dito sa mga pangyayari ngayon, yung nang-agaw siya ng alak. Actually, I think couple of weeks lang yun eh. Sinabi ko sa inyo na ang mga PSG, okay? Ang mga PSG ay ang karamihan, hindi man karamihan, may mga nag-resign sa kanila o nag-retire na kasi hindi nakakayanan yung overwork, puyat dahil sa kabangagan ng pamilyang ito, lalo na ni Lisa Tanas at ni Kuting, silang dalawa, partner sa pulburonic, partner sa paglalaklak ng alak. Napakagandang partnership. Kaya naman, lubog na lubog kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Oh, may lumabas pa na ang kanyang breakfast is whiskey, ang tanghalian is vodka, din ang gabi niya ay wine. Ayon nga sa ating yun, mga nababasa natin diyan, minumumog niya siguro yung mga alak na yan, yung whiskey na yan dahil meron siyang halitosis, mabahois, masangsangis, na ngangabelis. You know that, di ba? So, ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa ating na-meet ko na yung babaeng yan. Okay? Kung hindi amoy sigarilyo, amoy alak, o amoy halitosis, mabahois, masangsangis, ang ngangabelis ng impactatis. O yun. Yun, mga kababayan. Pero ang mga pangyayaring ito, actually, hindi dapat natin kalimutan na ang mga pangyayari ngayon, katulad nga sa KOJC, maisingit ko lang, ito ay distraction. Dahil gusto nilang, ng bangag na gobyernong ito, nagbabayad po sila, di ba, ng bots, ng mga digital firm, para magpakalat, mag-create ng mga kasinungaling o black ops para pagtakpan ang malalaking issue na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag-bangag niya. Gusto nilang pagtakpan ang PIDEA leaks at kung ano-ano pa mga issue sa kanya, PIDEA leaks, kidnapping, pulburonic, smuggling, lahat yun ay way nila dyan para pagtakpan at kalimutan at tutukan itong kanilang panggigipit o panghaharas dito sa nangyari sa Davao City. So balikan natin yung Van Denor nila. Is French kasi yun di ba?
Ang iba, basa sa, basa ko nga dyan, Vin de Honor, but hindi naman ako French. But thank you kay Palanga. Yeah, it's Van de Noor. Okay, hi Z, how are you? So mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong okasyon na ito ay kung tutuusin, dapat ang mga tao na nandoon ay mga dignified kasi they are dignitaries, diplomats, different, people or different leaders from different countries. Na supposedly itong gobyerno ninyo ay nagpapakita na sila ay respeto at kagalang-galang, pero hindi pa man lang nangangalahati ay nang agaw na ng alak itong si Lisa Tanas at nagbukang server ngayon si Chis Escudero. O kumusta naman, Heart? 'Di ba? Dapat dito mo gagamitin. Oh my God! Kadere! 'Di ba? Ganyan siya kaarte ang Jotang Jinines. Oh my God, Kadere! Tignan mo yung asawa mo. Ito ba ang kapalit? Kaya siya naging Senate President? Kasi alam naman natin na may internal arrangement na yung mga yan. Kaya ang trato ni Lisa Tanas dito kay Chis Escudero ay isa lamang utusan o isang server. Yun, no offense sa server, naging server din po ako, naging service crew ako. But we're talking, itong mga dapat ay mga pinuno ng ating gobyerno na nagpapakita ng kanilang kababaan. Okay? Imagine mo yung bandinor na yon, magchi-cheers. Formal reception yun, mga palangga. May mga ceremonial chuchu, di ba? Nag-gather ang mga alta, di ba? Mga selected, yun eh. Guest lang ang mga nandoon. Kumbaga yung mga head of state o yung mga high-ranking official na sana mag-cheers sila magto-toast sila ng wine, pero nilaklak na ni Lisa Tanas ang alak. Alam mo, pag ganyan, mga kababayan, ibig sabihin wala na siya sa tamang katinuan. Kasi hindi na yan nararamdaman yung right and wrong, yung ethics na tinatawag. So, kung hindi pa kayo magising at gusto nyo pa sila manatili, for the rest, like 20 years ang gusto nila, then it's up to you. Nasa inyo. Sabi ko nga, this is not about kung ano ang iyong political affiliation, kung ano iyong paniniwala. This is about you, Filipinos, na yung prestigious event na yun, bandenor na yan, mga palangga sa Malacanang, na gumastos yan ang pera ng bayan. Pera natin yan. Yung nilaklak na alak ni Lisa, pera nyo yan. Yung pinakain sa mga head of state, pera nyo yan. Yung mga nilaklak nila doon behind the scene. Ano dapat ang gesture o ginawa ni... Oh, in the first place, hindi siya dapat nangaharbat ng alak. But again, kumbaga, hindi niyan siya aware kung ano yung tama at mali. Kasi kung alam ni Liza ang tama at mali, hindi dapat siya sangkot sa kidnapping doon sa Turkey. At hindi sana siya nagpapanalo sa loto maya-maya. Ngayon, actually habang nagsiselebrate ang mga taksil, okay, ng araw na mga taksil, kalayaan ng mga taksil, ay may nanalo na naman ng loto, I think 33-something million. Nakita niyo mga palangga? Kung matino yung mga yan, matino yan si Kuting, hindi dapat ganun ang ipinapakita nilang pag-uugali. Kasi yung okasyon na yan, pinapanood ng buong mundo. Imagine mo, nakita mo yung isang Bartek na First Lady ng agaw, ng alak. How much more sa likod ng camera? And this Chis Escudero, the third highest official in the land, ginawa niya lang server. Well, what do you expect? Diba? Sila ang naglagay kay Escudero. Kaya kahit maging aso siya kay Lisa Tanas o kay Kuting, at kahit hilain siya ni Lisa, kung wala nang sigurong camera, baka hinila na siya ni Bartek para magtorjakan somewhere else. Kasi nga hindi na nagpa-function yung utak. Wala na naman bandinor. Wala silang honor. Meron horror. Di ba? So yan yung okasyon na yan ay para sana ipakita ang kapitapitagan, ang karespetong leader natin na ating presidente at first lady. Pero anong nakita? Nang harbat ng alak. Kaya nga sabi ko sa inyo, how much more sa likod ng camera kung ang alak ay so hangol-hangol. That's Ilonggo. Uhaw na uhaw. Hangol-hangol. Talagang greedy pagdating sa alak, sa lahat ng bagay. Anong i-expect ninyo behind the scene? So kaya niyang lahat agawin. Kaya nga gusto nilang agawin yang property dyan ni
Pastor Quiboloy, di ba? I told you in November. Di buti na lang magagaling yung ating mga kabataang biniktima doon at mga kababaihan na mga members ng KOJC. Naka-ready yung mga camera nila, baka tamnan sila ng mga police, ng mga staff, ng mga officer na dayo from Manila. And true enough, sinabi ko yun sa inyo, mga taga KOJC, in November, di ba? At na-alerto kayo kasi baga tamnan kayo. Nagkamali ba ako dito? Hindi. Di ba? So yun yung mga ginagawa nitong ano na to, itong mga bangag na ito, lalo na si Lisa, nakitang-kita ninyo ang kababaan. Okay? Pangdugyot, pangpusali talaga yung pag-uugali ng gobyernong ito. Kagabi, nakita niyo naman, nagpanata ng pagbabagong kadyutahan. Ni isa sa kanila, walang nakamemorya, walang nakarecite na isa sa mga anak ni Kuting. Nag-memorize ba sila ng panatang kadyutahan ng memorandum circular ek niya at gusto niyang i-impose at pahirapan ang mga kabataan na ito imemorya. Paano mo isasalaksak itong mga gusto mong ipagawa sa taong bayan kung ikaw mismo at ang pamilya mo kitang-kita huli sa camera na hindi man lang bumuka ang bibig ni isang word, isang letra, wala man lang nakita ang taong bayan sa kanilang pamilya. Pakita natin ulit sa kapapanood lang ng ating mga palangga. O ayan, gusto nila i-implement sa atin. O, nagli-lip sync, pangiwi-ngiwi lang. O, may dangal ba yan? O, kabisado ba niya? O, kabisado ba nila? Ayan, yung mga anak ninyo, gusto nilang, actually sa mga bata, madali lang naman i-memorya yan. Kung yan ay para sa Pilipino. O, tingnan mo yung pamilya nila. Ni isa sa kanila, executive secretary, bumuka ba ang bunganga ni Sandro? Wala. Asan yung isang anak nila? Baka nagbabangag, wala doon. Pangiwi-ngiwi. Tingnan mo, mukhang syunga. Mukhang syunga. Bumuka ba yung babig niya? Tapos gusto niya ipimorya sa inyo. Yan yung mga syunga bells na yan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. But ganun pa man, I am showing you kung ano ang realidad na sitwasyon sa ating bayan na gustong isalaksak sa inyo ang mga circular na yan, pero hindi nila sinasabuhay. Or hindi nila ginagawa. At sabi ko nga, you have to walk the talk, the same thing na memorandum circular na pinagbabawalan ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan na gumamit ng cellphone while on duty, pero yung mga matataas na opisyal ay pwede. So nasaan ang fairness doon? But balik dito tayo sa pangaagaw ng alak ni Lisa Tanas. Okay? Isa pong kababaan, sabi ko nga, isang pangpusali, pangdugyot, pangtambay, mabuti pa nga mga tambay. Kung tambay lang tayo na, ako naman, tagay na lang, di ba? Sa kanto, okay lang yun. Pero again, pinapanood nga itong si Bartek ng buong mundo. Although, alam naman nila kung gaano, alam na ng buong mundo yan. Kahit yung mga official doon. Okay, itong event na to, na minute niya may papatala akong picture. Naalala ninyo sa vlog ko sa inyo mga kababayan, April, nung umuwi ako sa Pilipinas, kung saan, I think, basta umuwi ako doon, di ba, nag-vlog ako, na inimbita niya ako doon sa TGA Tower ba yun? Somewhere in Mandaluyong, doon sa malapit sa kanilang TGA, I forgot, basta whatever tower, nakalimutan ko na, sa Mandaluyong, katabi nung kanilang headquarters. So habang nagla-live ako, nakikita ko na, sabi ko sa iyo, di ba, sa inyo, nagsisindi ng sigarilyo, may sigarilyo na parang upos na lang, sinisingot ng bangag, tapos talagang meron pa siyang vape. So ngayon ito, tingnan mo kadiri yung kanyang skin, parang may yan ito ay walang edit. May nag-send lang sa akin. Ayan may vape, may alak na naman. That was, ayan. Tignan mo. Ang kanyang kalahon. Tignan mo. Yan ang walang edit. Nagmumukhang boto. Ay, Bartek na Bartek siya mga palangga. Bartek na Bartek. Ngayon, mga kababayan. Okay? So, ano na ang gagawin ninyo?
kailangan ninyong kumilos para tapusin na itong mga jutang ginemes na ito na nagpapahirap sa inyo araw-araw dahil hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. Doon nga sa selebrasyon na iyon, napapanood tayo ng buong mundo, nakikita at sila ay representante natin, si Marcos Bangag at ang kanyang asawang panibagong bangag din sa Jalak at nangaharbat pa ng alak at ito namang third, si Quezon na Senate President, ang ending mo lang naman pala, instant server ka. Ang magandang gesture doon, di ba, binigyan si Lisa Tanas ng ng kanyang alak para talaga sa kanya. Dapat ibinigay niya yon kay Quezon. Kasi ininuman niya na yun eh. Paano pa ngayon magto-toast-toast Paano pa mag-toast-toast ngayon si Quezon unless na meron silang nakaraan? 'Di ba? Okay lang parang inumin niya yung halitosis Ano yung sabi ko? Halitosis, mabahois, masangsangis, nangangabelis ni impactatis. 'Di ba? So ang tamang gesture 'yon, kung matino kang tao kahit hindi ka first lady. Unang-una hindi mo gagawin 'yon. Pero sige, pagpalagay na natin na na-excite siya, dahil uhaw na uhaw siya sa alak. Hindi ba nung binigyan siya ng kanyang alak, dapat in-exchange siya, sis, this is for you, akin na yan yung nainom mo. Diba? Yun ang tamang gesture na ginagawa dapat ng babaeng Bartek. Alright? Kasi nasa formal setting sila. Napapanood ng mundo. Formal setting, nasa Malacanang. Prestiyoso ang okasyon na yun. Diba? Kaya nga sila nasa official residence ng Bangag eh. Tapos agaw-agaw ka lang ng alak. At sabi ko nga, mga from different countries yung kanilang mga bisita. Imagine mo, asa na ngayon, paano kaya, sana may nakakuha, So anong ininom, anong tinost ni Escudero doon? Kasi walang video eh. I hope makakuha kayo ng video. Binigyan ba siya ng waiter doon? Kasi ininom na ni Lisa yun. Nasaan yung hygiene? Kung masangsang ang bells niya, di ba? Unless pareho silang masangsang ang bells, di ba? Nasaan? Ano kaya ang ininom ni Quezon? At hindi lang tayo, nakikita na ng mga ibang leaders from different parts of the world, nakikita nila yung pag-uugali ni Lisa Tanas kasi ang daming tao doon eh. Di ba, nag-speech si Bangag? Speech siya ng ganyan. After that, magto-toast kayo. So, anong gagawin ni Quezon? Iinom, tapos iluluwa. O baka naamoy niya yung halitosis mabahois ni Hitad. Mga kababayan, kitang-kita ninyo na walang manner, walang ethics, wala talaga. Kasi supposedly elegante yung na yun, mga drama na yun. Pero paano maging elegante ang mga Bartek at mga Bangag? Na wala sila sa tamang katinuan, mga kababayan. Wala sila sa tamang katinuan. Sabi ko nga, yung okasyon na yon ay napaka-espesyal dapat to build relationship with other leaders. Diba? Celebrating the kataksilan, araw ng kataksilan, hindi ng kalayaan. Nasaan yung kanyang never naman siya naging elegante at never ever magiging kapitapitagan si Lisa Tanas. Bakit kamo? The fact na tinrato niya si Escudero is the third highest official of the land of Polboronic. Ganon mo tratuhin? Kasi alam ni Lisa Tanas kung paano niya tratuhin o pasunurin sa kanyang mga palad na kordoroy, sa mukha niyang kordoroy, etong mga taong ito. Kung ginaganito niya sa Escudero sa harap ninyo, sa harap ng buong mundo, how much more yung sinasabi nating PSG? Diba? Sabi ko nga, First Lady, diba? Dapat talagang kapitapitagan. Ito ay, sabi ko nga, very snaky. Unladylike, very snaky. Ito ba ang very New York? Very pusali. Very ghetto. And Lisa, ikaw ang pinaka-worst First Lady na nagkaroon ang Pilipinas.
wala kang binatbat sa mother-in-law mo. Nasa dulo ka lang ng kanyang kuko. Okay? Tandaan mo yan. Kasi wala kang kapoys-poys, walang ka-grace-grace. Kabalintunaan, kabaliktaran, even though, sa mga negative na ginawa ni Imelda, but still, may grace and poise. Ikaw, sa kabila ng kasamaan na ginawa mo, kidnapping, smuggling, polboronic, pagnanakaw, lahat, katapat, wala ka man lang makitang, maayos na, kahit man lang panglabas, nagbabuti sa'yo. Kung hindi butod, mudlo, bartik. Di ba? Kasi mga palangga, ito ang epekto ng alcohol. Ito ang epekto ng pagiging sugapa niya sa jalak, mga kababayan. Kaya ganito po ang nagiging impact sa kanya. Merong psychological impact, social, walang class. Nakikipagkita ka, lagi kang may alak, lagi kang mayroong, lagi kang may sigarilyo. So pag pinaghalo mo yan, magiging amoy, halitosis, mabahois, masangsangis, impactatis ang iyong ngangabelis. Yan ang mangyayari sa'yo. So bakit ba siya nagkakaganito? Okay? So sabi nga, yung mga ganyang mga nalululong sa paglalaklak o panghaharbat ng alak, mga palangga. May mga kadahilanan yan. 'Di ba? May nagsabi sa atin at ayon sa ating mga source, gusto maghiganti ni Satanas dahil nung kabataan niya sila ay deprived at paaral lang siya ng kanyang kamag-anak at ang kanyang nanay ay mayordoma sa Hacienda Luisita. Wala pong masama kung mayordoma ka o isa kang anuman ang trabaho mo in the past, kung ikaw ay nagsumikap. Pero itong babaeng ito ay puro paghiganti, puro pagnanakaw, at dahil hindi siya nagkaroon ng magandang childhood, I believe, ayon sa ating source, kaya naman nagpakalulong-lulong siya sa alak. At naging habitual at ngayon ay dependent na siya dahil hindi niya kayang pigilin ang kanyang pagharbat at paglaklak ng jalak, kaya merong psychological impact o factors na nakikita natin na hindi yan nakokontrol. Di ba? Kaya ang trip niya, mga kababayan, harbatin niya lang ang alak, wala siyang pakialam sa taong bayan. Remember, nung nagkaroon ng, I think that was Chinese New Year ba yon, nung February, nung gusto siyang interviewin ng mga media, nagtatatakbo siya. O may parody pa nga si Daryl Yap dyan. Nagtatatakbo siya na para siyang penguin na hindi mo maintindihan, na mukhang bartik talaga. Hindi po yan gawain ng First Lady ang ganyang pag-uugali. Sabi ko nga, that's not very New York. That's very dugyot. Tingnan mo yung pag-uugali niya kasi mababa yung, yung mga gantong klaseng tao, no, na nalululong sa bartikan, ay napakababa yan ng self-esteem nila at what? Inggitera. Di ba? Inggitera, pakialamera, lahat. Kasi nga may saltik na. Hindi na maayos ang pag-iisip dahil na susunog na ng alkohol at ng nicotine ang kanyang sistema. Kaya ganito ang pinapakita sa harap ninyo, even sa mga social functions, wala siyang pakialam. Kaya nga sa kanyang interview, di ba, kahit nagbuka siyang bartikon talaga doon, anong ginawa niya? Sabi niya, bad shot na